Dalawang ina sabay nanganak ng healthy baby boys taong 2019 sa isang ospital sa Cagayan Province. Pero makalipas ang 4 na taon, nung lumalaki na ang mga bata, napansin nila na ang naiuwi nilang mga sanggol noon, hindi raw nila kamukha. Kahit po mga relatives ko, ganun din po yung sinasabi. Yung bata po, bakit po wala siyang kamukha sa amin? Hindi naman daw sa itinatatwa nila ang kanilang mga anak. Pero paano naman daw kung totoo ang kanilang suspecha na baka nga nagkapalit ang mga ito sa ospital? Lalo't noon pa man daw, may napansin na silang red flags o senyales na posibleng may kapabayaan ngang nangyari. Biglang nagtanong po yung bantay po ng kasama kong nanganak na nagkapalit po kami ng lampin. Bagong kaso na naman ba ito ng baby switching? December 6, 2019, ipinanganak ng nooy 17 anyos na si Trisha ang kanyang panganay. Ang sanggol, pinangalanan niyang Liam. Pero ang kanya raw tuwa na ligtas niyang naisilang ang kanyang sanggol na palitan ng pag-aalinlangan. Nung nasa hospital pa lang po kami, nagtataka na po talaga ako. Wala nga po akong makitang similarities sa physical features sa aming dalawang mag-asawa. Ang hinala ni Trisha tila mas lumakas pa nung ang kanyang biyanan na si Beverly may napansin. Nung binigyan na po nila sa akin yung bata, wala silang mga name tag. Ang ipinagtataka ni Beverly ay nung iniabot na raw sa kanila ang bata, iba na raw ang lampin na suot nito. Yung lampin na pinamunas, nandun sa kabilang baby bed. Bakit yung pamunas naman ng kabila, nasa amin? Bakit iba ang kulay ng pranela? Kulay puti yung pranela na inano ko sa anak ko. Naitanong ko dun sa nurse, sabi ko, ma'am, bakit po nagkapalit yung pinamunas ng mga bata? Hindi po kaya nagkapalit din yung mga bata? Hindi po pwede magkamali ang... Sabi nila sa akin, bakit misis, mas marunong pa kayo sa amin? Kami yung nasa loob. Nakauwi na po kami sa bahay. Iniyak ko po lahat doon yung hinanakit ko. Hanggang sa pinagsasabi na po akong nababaliw na ako. Kasi nga po, pinagdududahan ko yung sarili kong anak. Sa kabila ng mga agam-agam, ibinuhos ni Trisha at ng kanyang mister na si John Roderick kay Liam ang pagmamahal. Nagpursige na makatapos ng pag-aaral para sa kinabukasan ng kanilang anak. Mahirap po, pero yun din po yung naging gabay ko, naging strength ko para ipagpatuloy ang buhay. Si Liam, lumaking makulit pero malambing. Sobra po siyang napamahal sa akin kasi kapag nakikita po niya akong umiiyak, siya po yung nandyan sa tabi ko para punasan yung luha ko. Gayunpaman, hindi pa rin nabura sa isipan ni Trisha ang kanyang mga pagdududa, lalo na nung lumalaki na si Liam. Yung bata po, bakit po wala siyang kamukha sa amin? Bakit po singkit siya? Wala naman pong singkit sa amin. Nagdududa na ako na mother's instinct po ba? Baka nga hindi talaga siya yung anak ko. Kaya si Trisha, palihim na hinanap ang babaeng nakasabay niyang nanganak sa ospital na mabuti na lang daw at nagawa niya noong kuhanin ang pangalan. Hanggang nitong August 6, nahanap niya ang Facebook account nito, si Marisa. At ang laking gulat ni Trisha nung nakita sa Facebook ang picture ng isang anak nito na sa tingin niya kahawig ng kanyang mister na si John Roderick. Magkamukha po silang dalawa. Habang ang ibang anak naman daw ng babae o ni Marisa, kahawig naman ni Liam. Just kamukha ni Liam. Tama nga po yung instinct ko na, yung doubt ko na ipalit nga talaga. Kaya si Trisha agad nakipag-ugnayan sa babaeng pinaghihinalaan niyang nakapalitan niya ng sanggol. Dito sa katabing bayan ng Lalo nakatira si Marisa. Bunso sa 3 niyang anak si John Maric o JM na ipinanganak din sa kaparehong ospital kung saan nanganak si Trisha taong 2019. Sobrang mahal na namin yung bata. Pinalaki naman namin siya ng maayos. Gaya ni Trisha, madalas din daw makatanggap si Marisa ng mga komento na hindi nila kamukha ang kanilang bunso. Pero ayon din sa kanya, kamukha naman daw si JM ng iba nilang mga kaanak. May kamukha naman siya, sir, yung tatay ko, tapos yung pinsan niya.
Sa nakalipas na 4 na taon, wala raw pagdududa sa puso ni Marisa kung anak ba niya talaga si JM. Hanggang sa natanggap niya ang mensahe mula kay Trisha. Sinabi nila na nagkapalitan na kami ng baby. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Forward sa akin yung mga pictures ng mga bata at saka pictures din ng parents. At napansin na nga raw ni Marisa ang tila malaking pagkakahawig ng batang na kina Trisha sa kanya mismo at sa isa pa niyang lalaking anak. Bakit nangyari yun? Sobrang sakit talaga. Kaya lumakas na rin daw ang kutob nila na baka nga totoo ang kanilang hinala na sina Liam at JM nagkapalitan sa ospital nung sabay silang nanganak ni Trisha. Hindi talaga namin in-expect na sa amin pa mangyayari yung ganito. Hindi ko alam kung ano yung gagawin namin, kung makakayanan pa ba namin yun na problema. Talagang sobrang nadurog yung puso namin. Para maliwanagan ang dalawang pamilya, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa ospital sa pamagitan ng kanilang abogado. Sabi po namin, doktora, sabi ko, since nasa inyo po ang negligence, dapat kayo po ang mag-produce ng DNA. Kaya si Beverly at ang lola na si Nanay Rose gumawa ng paraan dahil wala silang pampa-DNA test. Nagpa-blood test muna sila. Si Dr. Bello po kasi yung naging daan para po makahingi ng tulong. At sa blood test, lumabas na si Trisha at ang kanyang mister na si John Roderick. Parehong A+ ang blood type, samantalang si Liam, type O. Blood type po naming tatlo is pwede naman po. Kaya sunod namang nagpa-blood test si Marisa at ang kanyang mister na si Ricky. Gayon din ang batang si JM. Sa resulta, lumabas na sina Marisa at Ricky. Type O. Katulad ng batang si Liam na nakina Trisha at ang batang si JM na nakina Marisa at Ricky, ang dugo A+, katulad ng kay Trisha at ng kanyang mister na si John Roderick. Yung blood type ng other party is hindi po compatible. Hindi raw po sila pwedeng magkaanak ng A positive. Kaya para makumpirma sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Cagayan, nitong September ang dalawang pamilya at ang kanilang mga anak sumailalim sa DNA test. Ano ang resulta ng DNA test na pare-pareho nilang ikinagimbal? Akala ko po sa pelikula lang mangyayari. Tapos sa akin pa po mismo, pwede po palang mangyari. Kaso nga ba ito ng baby switching? Wala pong bitawan dahil ang mga revelasyong babago hindi lang sa kanilang mga buhay, kundi sa buhay ng kani-kanilang mga anak. Isisiwalat na. Susunod na. Ang mga inang sina Trisha at Marisa, dudang nagkapalitan ang kanilang mga anak. Nung sabay silang nanganak sa isang ospital sa Cagayan Province taong 2019. Yung bata po, bakit po wala siyang kamukha sa amin? Bakit po singkit siya? Nung binigyan na po nila sa akin yung bata, wala silang mga name tag. Hindi ko alam kung ano yung gagawin namin. Talagang sobrang nadurog yung puso namin. Para mabura ang mga pagdududa, sumailalim sila sa DNA test. Hanggang dumating ang kanilang pinakahinihintay. Ang resulta kasi ng DNA test, parehong negative. Ibig sabihin, pareho nilang hindi anak ang hawak nilang mga bata. Ako po, lumaki ako sa pamilyang napakaraming problema. So ako po bilang ina, ayaw ko po sanang maranasan ng anak ko yung ganito. Kaso nga po, ganito yung nangyari sa amin. Sobrang sakit na awa nga din ako sa kanya na siyempre napamahal na sa amin siya tapos bigla kong bibitawan. Sana po maimbestigahan na po nila, lalo na po yung mga taong sangkot noong nanganak kami para po malaman na rin kung sino ba talaga yung dapat managot. Hiningi
Hiningi namin ang panig ng ospital. Bagamat ang nasabing pangyayari ay naganap 4 na taon na ang nakakalipas, noong August 2023, buong puso kaming nakipagtulungan sa parehong pamilya. Ipinapapatid sa publiko na ang pamunuan ng Apari Provincial Hospital ay ginagawa ang lahat ng hakbang upang marisolba ang isyong ito. Nasa Article 2176 ng Civil Code kung saan sinasabi na kung merong act or omission, ito nga yung baby switching, at ito ay dahil sa naging kapabayaan, ito ay nagdulot ng injury. Sa pamamagitan ng emotional stress, pwede silang habulin ng mga magulang for damages kasi a very serious issue. Kailangan i-exert nila yung kinakailangan na standards of care, lalo na pagdating sa mga ospital, yung pagsisigurado na nasusunod talaga yung kinakailangan na proseso. Hustisya para sa mga apo ko, yun po ang susundin namin. Sobrang sakit po na yung magpapalaki ka ng bata. Mamahalin mo yung bata na hindi naman para sa'yo. Kasi napamahal sila sa amin. Inako namin sila na sa amin siya. Sobrang sakit talaga, sir. Kasi 4 years na siyang nakasama namin. Akala ko po sa pelikula lang mangyayari. Tapos sa akin pa po mismo, pwede po palang mangyari. Para matulungan silang maiproseso ang nangyari, inilapit ng aming team ang dalawang mga pamilya sa isang psychologist. Mahalagaling mailabas nila sa kanilang miyembro ng pamilya nila. Higit sa lahat, ang mga practitioner natin on mental health like us, a psychologist, in a psychotherapeutic session o counseling session na mapaghahandaan nila yung mga days na maire-reveal sila sa kanila ang katotohanan. No? Para lang naman maproseso o na rational level yung mga hinagpis ng kanilang mga emosyon o damdamin. Pero para raw mas sigurado na nagkaroon nga ng baby switching sa ospital at kung ang batang hawak ng mag-asawang Marisa at Ricky na si JM ay anak ba ni Trisha at ni John Roderick, at gayon din kung ang batang nakina Trisha at John Roderick naman na si Liam, anak ni na Marisa at Ricky. Nito lang September 29, sumailalim sila sa tinatawag na cross-match DNA test. Para po maklaro na sa aming lahat na nagkaroon nga talaga ng switching at si JM nga po ang anak ko. Wala pong bitawan dahil ang kasagutan kung baby switching nga ba ang nangyari sa ospital sa Cagayan at ang paglabas ng resulta ng cross-match DNA test sa dalawang pamilya, malalaman na po sa mga susunod na linggo dito lang po sa KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.